Ang dambuhalang gate ng Villa Sinagtala ay dahan-dahang bumukas, tila bibig ng isang higanting bakal na nag-aanyaya sa kanya papasok. Para kay Clara Santos, ang eksena ay dapat na maging nakakasilaw. Isang bagong simula, isang bagong trabaho sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Pag-asa. Ngunit sa halip na paghanga, isang pamilyar na kaba ang naramdaman niya. Ang kaba ng isang taong matagal nang nasanay na mag-isang muling bumabangon. Pagpasok niya sa malawak na hardin, ang bango ng mga bulaklak ay tila hindi makatagos sa lamig na bumabalot sa mansyon. Ang Villa Sinagtala ay isang obra maestra ng arkitektura, ngunit mayroon itong katahimikan na nakakabingi, isang katahimikang hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Sinalubong siya ng isang mayordoma na may mahigpit na itsura. "Ikaw si Clara Santos?" Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. "Opo," magalang na sagot ni Clara. Hawak ang kanyang maliit na bag. Ipinasyal siya sa kabuuan ng mansyon. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, matatayog na haligi, mga painting na gawa ng mga tanyag na alagad ng sining, at mga muwebles na halatang inangkat pa mula sa ibang bansa. Ngunit walang init, walang bakas ng isang masayang tahanan. "At ito ang silid ni Senyorita Tala," sabi ng mayordoma. Huminto sila sa tapat ng isang puting pinto. "Ang nag-iisa mong tungkulin dito sa villa ay ang alagaan siya. Ang lahat ng kanyang pangangailangan, maging ang anino niya kung kinakailangan." Tumango si Clara. Iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Isang bagong tagapag-alaga para sa nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Miguel Alcaraz. Pagbukas ng pinto, isang eksena ang tumambad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa tabi ng malaking bintanang salamin ang isang batang babae, marahil nasa 12 taong gulang. Mahaba at itim ang buhok nito at nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Nakatingala ito sa labas na para bang pinapanood ang pagpatak ng ulan. Ngunit alam ni Clara na imposible iyon. Si Tala Alcaraz ay bulag. Iyon ang sabi sa kanya sa interview. Bulag mula pa noong isinilang. "Senyorita Tala," tawag ng mayordoma. Dahan-dahang lumingon ang bata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang mukha nito. Isang mukha ng anghel, ngunit ang mga mata nito, kahit na napakaganda, ay walang kislap, walang direksyon. "May bago ka ng kasama, senyorita," sabi ng mayordoma. Siya si Clara. Ngumiti ang bata, isang matamis ngunit malungkot na ngiti. "Hello po, Ate Clara." Ang tinig nito ay kasing hinhin ng ambon. May kung anong kumurot sa puso ni Clara. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pangamba. Ang tanging nakikita niya ay isang batang nangangailangan ng kalinga. Sa unang araw ni Clara, sinubukan niyang maging anino, gaya ng bilin sa kanya. Inobserbahan niya ang bawat galaw ni Tala, ang bawat kilos ng mga tao sa mansyon. Napansin niya kung paano umiiwas si Don Miguel na makasabay sa hapagkainan ang sariling anak. Nakikita niya ang pighati sa mga mata ng bilyonaryo sa tuwing masusulyapan nito si Tala, isang pighating mabilis ding tinatago sa likod ng abalang schedule. Isang hapon, habang naghahanda si Clara ng merienda para kay Tala sa sala, isang insidente ang nakakuha ng kanyang pansin. Aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig sa mesang salamin. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay tumama sa natapong tubig, lumilikha ng isang panandaliang, matinding liwanag na tumutok sa direksyon ni Tala. Sa isang iglap, napansin ni Clara ang isang bagay na halos hindi kapansin-pansin. Si Tala, na nakaupo sa sofa at nakikinig sa audiobook, ay bahagyang napapikit. Isang mabilis na pagkurap, isang halos hindi mahahalata na pag-iwas ng muka. Napakabilis nito na kung hindi siya nakatitig, hindi niya ito makikita. "Okay ka lang, Tala?" tanong niya
habang dali-daling pinupunasan ang natapong tubig. Opo, Ate Clara, nagulat lang po ako sa tunog ng nabasag na baso, mahinahong sagot ng bata. Ngunit hindi baso ang nabasag, baso lang iyon na natumba. Tumango na lang si Clara, ngunit itinanim niya sa kanyang isipan ang nangyari. Kinagabihan, bago matulog si Tala, bahagi ng rutine nito ang pagpatak ng gamot sa mata. Ito raw ay isang espesyal na eye vitamin na nireseta ni Dr. Nol Ramos, ang doktor ng pamilya, mula pa noong sanggol si Tala. Inabot ni Clara ang bote mula sa bedside table. Isa itong maliit na bote na gawa sa maitim na salamin upang hindi masinagan ng araw. Ang etiketa nito ay lumana, sulat kamay lamang at iisa lang ang nakasulat. Para kay Tala, walang pangalan ng gamot, walang listahan ng sangkap, walang expiration date. Ate Clara, masakit po ba ulit? Tanong ni Tala. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi, saglit lang to. Malumanay na sagot ni Clara habang maingat na ipinapatak ang likido sa mga mata ng bata. Napansin niyang bahagyang napangiwi si Tala na para bang may hapdi itong naramdaman. Ang lahat ng ito, ang pag-iwas sa liwanag, ang kakaibang bote ng gamot, ang reaksyon ni Tala ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Clara. May mali. May isang bagay na hindi tama. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Tala, nagpasya siyang mag-ayos ng mga lumang gamit sa isang maliit na bodega sa guest wing, isang gawain na makakatulong sana para ilayo ang kanyang isip sa mga gumugulong tanong. Habang inaayos niya ang mamanging mga nakatambak na kahon, isang maliit na baul na gawa sa kahoy nakita niya sa ilalim ng mga lumang kumot. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang hininga ay halos mapatid sa kanyang nakita. Hindi ito naglalaman ng mga alahas o mga lumang litrato. Sa loob ng baul, maayos na nakasalansan, ay hindi isa, hindi 5, kundi 12 dosenang bote ng gamot. Magkakapareho. Lahat ay may sulat kamay na etiketang para kay Tala. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Tinitigan niya ang napakaraming bote, isang supply yadi na aabuti ng maraming taon. Bakit? Bakit kailangan ng ganito karaming gamot para sa isang sinasabing simpleng bitamina sa mata? Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng bodega ng Villa Sinagtala, naramdaman ni Clara na hindi lang siya isang tagapag-alaga. Siya ay nakatayo sa bingit ng isang malalim at madilim na sikreto. At ang unang patak ng duda na pumatak sa kanyang isipan kanina ay isa na ngayong rumaragasang agos. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay may dalang bagong bigat para kay Clara. Ang imahe ng 12 dosenang bote ng gamot ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi na siya isang simpleng tagapag-alaga na gumaganap lamang ng kanyang tungkulin. Ngayon, ang bawat kilos ni Tala ay naging isang palaisipan para sa kanya. Ang bawat pag-iwas, bawat sagot ay tila may itinatagong kahulugan. Ang mga anino sa Villa Sinagtala ay tila nagsisimula ng magsalita at kailangan niyang pakinggan ang mga ito habang tinutulungan niyang magbihis si Tala. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang simpleng pagsubok. Tala, gusto mo bang magbasa-basa muna tayo sa sala habang hinihintay ang almusal? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay pinilit niyang maging kalmado. Sige po, Ate Clara, masayang sagot ng bata. Inakay niya si Tala papunta sa sofa na nakaposisyon malapit sa malaking bintana. Ang makakapal na kortina ay sarado pa, nagiiwan sa silid ng isang malamyos na dilim. Naupo si Tala, ang muka ay nakaharap sa direksyon ng bintana. Ito na ang pagkakataon ni Clara. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa isang mabilis ngunit sinadyang kilos, hinila niya ang tali ng kortina. Ang mabigat na tela ay bigla ang gumilid at nagniningning na sinag ng araw sa umaga
ay bumuhos sa loob ng silid, direktang tumatama sa mukha ni Tala. Ang reaksyon ay kasing bilis ng kidlat. Hindi lang ito isang simpleng pagkurap. Si Tala ay napapikit ng mariin, ang ulo niya ay biglang napayuko, at ang isang kamay ay naitaas na para bang haharangin ang isang bagay na hindi niya nakikita. Ayos ka lang? Agad na tanong ni Clara. Ang puso niya ay kumakabog. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata, bumalik sa blangkong tingin. Ngumiti siya, ngunit halatang pilit. Oo po, Ate Clara. Naramdaman ko lang po bigla ang init sa mukha ko. Nakakagulat po pala. Ang init, iyon ang kanyang dahilan. Isang dahilan na maaring paniwalaan ng iba, ngunit hindi ni Clara. Nakita niya ang pag-iwas. Naramdaman niya ang likas na reaksyon ng isang taong nasilaw. Ang mga anino ay nagsalita. Ang araw ay nagpatuloy. Ang relasyon ni na Clara at Tala ay lalong lumalim. Nakita ni Clara ang isang napakatalinong bata sa likod ng kanyang kapansanan. Si Tala ay may pambihirang pandinig at isang imahinasyon na kayang lumikha ng buong mundo sa kanyang isipan. Isang gabi, habang pauwi na si Don Miguel, naabutan siya ni Clara sa pasilyo. Amoy alak ito at ang mamahaling damit ay bahagyang gusot. Huminto ang bilyonaryo sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Tala. Mula sa kinatatayuan ni Clara, kitang-kita niya ang eksena sa loob. Si Tala ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng kanyang mga manika habang kinakausap ang mga ito. Si Don Miguel ay nakatayo lang doon, isang anino sa dilim ng pasilyo. Nakita ni Clara ang walang katapusang sakit sa mga mata nito. Isang pinaghalong pagmamahal, pagsisisi, at kawalan ng pag-asa. Gusto nitong pumasok, gusto nitong yakapin ang anak, ngunit tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at naglakad palayo. Dala-dala ang bigat ng kanyang mundo. Doon naintindihan ni Clara na sa labang ito, sa ngayon ay nag-iisa siya. Kinalaunan, bago matulog, naupo si Clara sa tabi ng kama ni Tala para basahan ito ng kwento. Isang libro tungkol sa isang hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak. Ate Clara, bulong ni Tala habang nakikinig. Ano po ang kulay ng rosas na paborito ng prinsesa? Pula, sagot ni Clara. Isang matingkad na pula. Pumikit si Tala na para bang dinadama ang salita. Ang pula po ba ay parang yakap ni Papa? Mainit po kasi kapag niyayakap niya ako kahit madalang. Natigilan si Clara. Oo, Tala, pwede mong sabihin na ganoon nga. At ang mga dahon po? Berde daw po, sabi sa kwento. Oo, berde, sabi ni Clara. Ang berde po ba ay parang tunog ng mga ibon sa umaga? Nakakapanatag po kasi sa pakiramdam. Sa bawat kulay na binabanggit ni Clara, si Tala ay nagbibigay ng katumbas na emosyon o pakiramdam. Ing asul ay kasing lamig ng lungkot, ing dilaw ay kasing saya ng kanyang tawa. Si Tala ay hindi nakakakita ng kulay, ngunit naiintindihan niya ang kahulugan ng mga ito sa paraang mas malalim pa kaysa sa karaniwang tao. Ang pagmamahal ni Clara para sa bata ay lalong lumago. Ang batang ito ay hindi isang kawawang nilalang, siya ay isang hiyas na nakakubli sa dilim, at kung may kahit katiting na pag-asa na maibabalik ang kanyang paningin, gagawin ni Clara ang lahat. Ang kanyang pag-aalangan ay naging determinasyon. Kinagabihan, tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat. Dala ang isang maliit na flashlight. Tahimik siyang nagtungo sa bodega. Binuksan niya ang baul na puno ng mga bote. Kumuha siya ng isang bagong-bago at selyadong bote. Ang malamig na salamin ay tila nangungusap sa kanyang palad. Bumalik siya sa silid ni Tala. Sa ibabaw ng bedside table ay ang boteng kasalukuyang ginagamit ng bata. Maingat, at sa nanginginig na mga kamay, ipinagpalit niya ang dalawa. Ang lumang bote ay itnago niya sa kanyang bulsa.
Ang bago ay inilagay niya sa mesa. Walang sinuman ang makakapansin ng pagkakaiba. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hawak niya sa kanyang kamay ang ebidensya o posibleng ang katibayan lamang ng kanyang pagiging praning. May isang paraan lang para malaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang kaibigan mula sa kanyang nakaraan, isang taong nagtatrabaho bilang chemist sa isang maliit na laboratorio. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Clara ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang gagawin. Rina, si Clara to, panimula niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pasensya na sa abala pero may kailangan akong ipasuri. Isang bagay na napaka-importante. Pwede mo ba akong tulungan? Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Clara. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat pagpatak niya ng gamot sa mata ni Tala, ang bagong bote na ipinalit niya ay parang isang krimen na siya mismo ang gumagawa. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap, isang mabagal na pagkasunog ng kanyang mga ugat. Nasa hardin sila ni Tala, tinuturuan niya itong pangalanan ang mga bulaklak sa pamamagitan ng amoy at hugis nang biglang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Ang pangalan ni Rina ay lumitaw sa screen. Ang puso ni Clara ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. "Sandali lang, Tala, ha?" sabi niya. Pinipilit na huwag manginig ang boses. May importante lang na tawag. Mabilis siyang lumayo, nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Rina?" Walang paligoy-ligoy sa kabilang linya. Ang karaniwang masayahing boses ng kanyang kaibigan ay seryoso at may halong pag-aalala. "Clara, nasaan ka ba nagtatrabaho? Ano itong pinadala mo sa akin? Isang gamot sa mata? Bakit? May nakuha ka na ba?" Tanong ni Clara, ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Rina. "Clara, hindi ito gamot. Technically may mga sangkap ito na ginagamit sa ibang eye conditions pero ang primary active compound nito, isang bagay na tinatawag na hexathalline. Luma na itong kemikal, halos hindi na ginagamit dahil sa mga side effects." "Side effects? Anong side effects?" git ni Clara. "Sa mababang dosis, nagdudulot ito ng photosensitivity at bahagyang paglabo ng paningin," paliwanag ni Rina. "Pero Clara, ang sample na binigay mo base sa concentration nito kung ginamit ito ng matagalan, araw-araw sa loob ng maraming taon." Huminto si Rina na tila naghahanap ng tamang salita. "Kaya nitong permanenteng sirain ang optic nerve. Hindi ito pampagaling, Clara. Pampabulag ito." Ang mga salita ay tumusok sa pandinig ni Clara na parang mga bubog ng salamin. Pampabulag. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Napasandal siya sa puno. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. "Sigurado ka ba?" Halos pabulong niyang tanong. 100%, mariing sagot ni Rina. "Clara, delikado ito. Itapon mo na kung ano man yan. Kung sino man ang gumagamit niyan, kailangan niyang itigil. Ngayon din, ipapadala ko sa iyo ang buong report sa email." Pagkatapos ng tawag, nanatili si Clara na nakasandal sa puno. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Ang masayang boses ni Tala na nakikipag-usap sa mga bulaklak ay tila nanggagaling sa malayo. Ang katotohanan ay isang sampal na gumising sa kanya sa isang bangungot na hindi niya alam na kinabubuhayan pala niya. Hindi ito isang pagkakamali sa medikal. Hindi ito kapabayaan. Ito ay sinadya. Isang dahan-dahan at kalkuladong pag-atake sa isang batang walang kalaban-laban. Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang multo. Umupo siya sa kanyang silid, binuksan ang email sa kanyang telepono. Ang ulat ng laboratorio
na puno ng mga teknikal na salita at numero ay nagsasabi lang ng isang bagay. Ang duda niya ay totoo. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya si Tala na inaalalayan ng isang hardinero pabalik sa loob. Ang inosenteng ngiti sa labi ng bata ay isang kutsilyong humiwa sa puso ni Clara. Ilang taon? Ilang taon nang nilalason ang mga mata ng batang ito sa mismong lugar na dapat ay kanyang kanlungan? Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat, isang nagniningas na galit na pumalit sa panlalamig ng takot. Ngunit kasabay ng galit ay ang pag-aalangan. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Ang muka ng dati niyang kasintahan, ang mga pangako nito, at ing mapait na katotohanan nang matuklasan niyang ginamit lang siya nito para makakuha ng pera mula sa dati niyang pinapasukan. Naalala niya ang kahihiyan, ang pakiramdam, na mag-isa laban sa isang makapangyarihang tao na pinaniwalaan ng lahat. Siya, isang simpleng empleyado, laban sa isang taong kayang baliktarin ang lahat. Sa huli, siya ang nawalan ng trabaho. Siya ang napasama. Sino siya ngayon para kalabanin ang isang doktor, Noel Ramos, isang respetadong doktor, at ang mga Alcaraz, maniniwala kaya sila sa kanya, isang bagong kasambahay lamang? O baka isipin nilang may masama siyang motibo, na gusto niya lang manggulo o manggikil? Ang takot na muling maranasan ang ganoong uri ng pagkabigo ay tila isang kadenang pumipigil sa kanya. Ngunit habang abala siya sa kanyang mga iniisip, isang pamilyar na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Dr. Noel Ramos, bit-bit ang kanyang itim na medical bag. Ngumiti ito sa mga gwardiya, isang ngiting puno ng kabaitan at profesionalismo. Napanood ni Clara mula sa bintana habang sinalubong nito si Tala sa sala. Nakita niya kung paano nito ginulo ang buhok ng bata, kung paano ito umupo sa tabi niya at nagtanong na may pag-aalala. Kamusta na ang pinakamaganda kong pasyente? Narinig niyang sabi ni Dr. Ramos, ang boses ay puno ng huwad na pagmamahal, ni ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Clara. Nakita niya ang tiwala sa mukha ni Tala habang kinakausap nito ang doktor. Nakita niya ang paggalang ng ibang mga kasambahay sa presensya nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot ay naglaho na parang bula. Ang alaala ng kanyang nakaraan ay hindi na isang kadena. Ito ay naging isang babala. Kung mananahimik siya ngayon, hahayaan niyang maulit ang kasamaan. Ang pagkakaiba lang, hindi na siya ang biktima, kundi isang inosenteng bata. At hindi niya iyon hahayaan. Ang galit sa kanyang puso ay naging purong determinasyon. Itinayo niya ang kanyang sarili. Ang papel na hawak niya, ang printout ng email ni Rina, ay hindi na lang ebidensya. Ito ay isang sandata. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi na mahalaga kung mawalan siya ng trabaho o kung walang maniwala sa kanya. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ang mahalaga ay si Tala. Dala ang papel na naglalaman ng katotohanang kayang bumago sa lahat. Lumabas si Clara sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat ngunit tiyak. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng katarungan. Narating niya ing dulo ng pasilyo kung saan naroon ing napakalaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Ang opisina ni Don Miguel Alcaraz. Huminto siya sa harap nito. Ito na iyon, ang sandaling wala ng atrasan. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila nag-aapoy sa kanyang baga. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, handa nang kumatok sa pintong magbubukas sa isang digmaang hindi niya inakalang sasabak siya. Nasa loob ng kanyang opisina, si Miguel Alcaraz, napapaligiran ng katahimikang binabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner at ng pagtipa niya sa keyboard ng kanyang laptop. Dito niya itinatago ang sarili sa mundo ng mga numero, ng mga kontrata, ng mga deal
na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa mundong ito, kontrolado niya ang lahat. Isang tingin niya lang, gumagalaw ang mga tao. Isang salita niya lang, nababago ang kapalaran. Dito siya si Don Miguel Alcaraz, ang hari ng kanyang imperyo. Dito hindi niya kailangang harapin ang katotohanang naghihintay sa labas ng pintong nara. Ang katotohanang sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang nag-iisa niyang anak ay nabubuhay sa dilim. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Marahil ay isa lang sa mga katulong na mag-aalok ng kape. Ngunit ang pumasok ay si Clara Santos, ang bagong tagapag-alaga. May dala itong isang folder at ang ekspresyon sa mukha nito ay seryoso. Isang ekspresyon na hindi nababagay sa isang simpleng kasambahay. Sir Miguel, pasensya na po sa abala, panimula nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. May kailangan po kayong malaman. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin mula sa laptop, bahagyang naasar sa interruption. Ano yan? Kung tungkol sa sweldo mo, hindi po, putol ni Clara. Lumapit ito sa kanyang mesa at maingat na inilapag ang isang papel. Tungkol po ito kay Tala. Ang pangalan ng kanyang anak ay sapat na para makuha ang buong atensyon niya. Tiningnan niya ang papel. Isa itong ulat mula sa isang laboratorio, puno ng mga terminong hindi niya maintindihan. Ano to? Ipinasuri ko po ang gamot sa mata na ibinibigay kay Tala. Diretsong sabi ni Clara. Yun po sa resulta, ang gamot na iyon ay hindi nakakagamot. Ito po ang sanhi o posibleng nagpalala ng kanyang kondisyon. Sa isang iglap, ang malamig na opisina ni Miguel ay tila lalong lumamig. Tinitigan niya si Clara, sinusubukan basahin kung ito ba ay nagbibiro o nababaliw. Ang ideya ay napaka-absurdo, napaka-imposible. Anong sinasabi mo? Tanong niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Alam mo ba kung sino ang nagreseta ng gamot na yan? Si Dr. Ramos, kaibigan ko, ang pinakamagaling na espesyalista sa bansa. At sino ka? Isang bagong salta na walang alam. Alam ko po ang posisyon ko, sir, sagot ni Clara. Hindi natitinag, pero alam ko rin po ang nakita ko. Isang tawa, isang mapakla at walang ganang tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Mga taong desperado, mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Magkano? Magkano ang kailangan mo para tumigil ka sa kalokohan mong ito at umalis sa pamamahay ko? Ngunit sa halip na masaktan, tumingin si Clara diretso sa kanyang mga mata. Wala po akong kailangan sa inyo, Sir Miguel, pero si Tala, kailangan niya kayo. Ang galit ni Miguel ay sumiklab. Hinablot niya ang papel at walang awang pinunit ito sa gitna. Pagkatapos ay muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Lumabas ka, bago pa kita ipakaladkad sa mga guwardiya! Gimsigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi gumalaw si Clara. Sa halip, ang kanyang boses ay lalong huminahon. Ngunit ang bawat salita ay tila isang dagang tumatagos sa kanyang puso. Hindi po ako ang kalaban ninyo, Sir Miguel. Ang totoong kalaban ay ang taong pinagkakatiwalaan ninyo ng buong buhay ninyo para sa kalusugan ng anak ninyo. Pagkasabi noon, marahan itong tumalikod at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto nang walang ingay. Naiwan si Miguel na mag-isa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tiningnan niya ang mga pinilas na papel sa kanyang mesa na parang mga abo ng isang nasunog na katotohanan. Kalokohan, isang malaking kalokohan. Ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, ang mga salita ni Clara ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Hindi po ako ang kalaban ninyo. May kung anong nagsimulang gumapang sa kanyang alaala. Mga maliliit na piraso ng palaisipan na dati binaliwala niya. Isang beses, sa kaarawan ni Tala,
may kumuha ng litrato na may flash. Nakita niyang bahagyang napangiwi si Tala, ngunit sinabi ni Dr. Ramos na ito'y reflex lang ng mga muscles sa muka. Noong isang taon, nagtanong siya kung may mga bagong treatment na ba sa ibang bansa. Ngumiti lang si Dr. Ramos at sinabing, "Miguel, ginagawa na natin ang lahat. Huwag ka nang umasa sa mga himala." Ang boses nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay may kakaibang alingaw-ngaw. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang perpektong kontroladong mundo ay nagsisimula ng gumuho. Ang mga pinilas na papel sa mesa, ang mga pinilas na alaala sa kanyang isipan. Dahan-dahan, ang mga ito'y nagdidikit-dikit, bumubuo ng isang imaheng napakapangit, napakakasuklam. Ang pagtanggi niya ay naging duda, ang duda ay naging takot, at ang takot ay naging isang sumisabog na katotohanan sa kanyang dibdib. Ako, ang salita ay isang sentensya. Ako ang nagtiwala. Ako ang naging kampante. Ako ang nagkulong sa sarili ko sa opisina habang ang anak ko ay dahan-dahang nilalason. Ang bigat ng 12 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Isang bigat na kayang durugin kahit ang pinakamatibay na pundasyon. Hindi na niya kaya. Ang hangin sa opisina ay tila ninakaw mula sa kanya. Kailangan niyang makita si Tala. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga kilos ay hindi na kilos ng isang bilyonaryo, kundi ng isang taong nawawala. Halos takbuhin niya ang pasilyo patungo sa silid ng kanyang anak. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tala na nakaupo sa sahig, yakap ang isang teddy bear, nakikinig sa musika mula sa isang maliit na speaker. Isang anghel sa kanyang sariling madilim na paraiso. Isang anghel na siya mismo ang nagpabaya. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, hinayaan niyang bumagsak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. At doon, sa sahig ng silid ng kanyang anak, ang makapangyarihang si Don Miguel Alcaraz ay humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng 12 taon ng pag-iwas at pagkakasala. Isang iyak ng isang amang sa wakas ay nagising sa pinakamasaklap na katotohanan. "Papa?" Nag-aalalang tanong ni Tala. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang ama. "Bakit po?" Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel, tanging mga hikbi lamang. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, isang bagong emosyon ang pumalit sa sakit, isang nag-aapoy, nagyeyelong galit. Hinalikan niya si Tala sa noo, tumayo at lumabas ng silid. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng luha. Ang naroon na lamang ay ang apoy ng isang nasirang pangako at ang determinasyong sunugin ang buong mundo para makamit ang katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bawat pagpindot niya sa numero ay tiyak at may bigat. Nang sagutin ang tawag sa kabilang linya, ang kanyang boses ay mamalamig na parang bakal. "Noel, mag-usap tayo. Ngayon din, alam ko na ang lahat." Pinili ni Miguel ang lugar ng kanilang pagkikita. Isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant kung saan ang halaga ng isang bote ng alak ay katumbas na ng isang buwang sahod ng karaniwang tao. Dito, ang mga pader ay makakapal at soundproof. Dito walang makakarinig sa pagsabog na malapit ng maganap. Gusto niyang harapin ang ahas sa isang lugar na sibilisado para ipakita na kahit sa gitna ng pinakamalaking pagkakanulo, siya pa rin ang may kontrol. Dumating si Dr. Noel Ramos sa eksaktong oras, gaya ng dati, isang taong laging nasa oras, laging maayos. Ang kanyang puting polo ay perpektong naplansa, at ang kanyang ngiti ay kasing init ng dati.
Isang ngiti na sa loob ng 12 taon ay nagbigay ng kapanatagan kay Miguel, ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng matinding pagkasuklam. "Miguel, my friend!" Bati nito. Inilapag ang kanyang leather briefcase sa tabi ng upuan. "Pasensya na, medyo napaaga ako. Mukhang seryoso ang pag-uusapan natin at nag-set ka pa ng meeting dito." Hindi ngumiti si Miguel. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. "Umupo ka, Noel," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naupo si Dr. Ramos, bahagyang kumunot ang noo sa lamig ng pagtrato sa kanya. "May problema ba, Miguel? Tungkol ba ito kay Tala? Nag-aalala ako sa iyo mula pa noong huli tayong mag-usap. You sounded stressed." Hinintay ni Miguel na makapagsalin ng tubig ang waiter at makaalis ito bago siya muling nagsalita. Tinitigan niya si Noel, mata sa mata, hinahayaan ang bawat segundo na maging isang uri ng torture. "Ang gamot," panimula ni Miguel, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. "Ang gamot na ibinibigay mo kay Tala sa loob ng 12 taon. Ano ang laman noon?" Ang ngiti sa mukha ni Dr. Ramos ay hindi nagbago, ngunit may kung anong nag-iba sa kanyang mga mata. Isang panandaliang kislap ng pagkagulat na agad ding napalitan ng isang kalmadong pag-aalala. "Miguel, anong klaseng tanong yan? Siyempre, isang formulation ng mga bitamina at mild nerve stimulants para mapanatiling healthy ang kanyang mga mata. Alam mo yan, pinag-usapan na natin to noon. Huwag mo akong gawing tanga, Noel," maring sabi ni Miguel. "Ipinasuri ko, hexatalin ang sabi sa akin. Sa matagalang paggamit, nakakabulag ito." Sa wakas, ang maskara ni Dr. Ramos ay bahagyang gumuho. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Humilig siya pasulong, ibinaba ang kanyang boses na para bang nag-aalala siya para sa katinuan ni Miguel. "Saan mo nakuha ang impormasyong yan, Miguel? Sa internet, sa isang quack doktor. Alam mo namang delikado ang maniwala sa mga ganyan. Ang dosis ng hexatalin sa gamot ni Tala ay napakaliit, carefully calculated. It's experimental, yes, but it's the best we have." "Experimental?" Halos isigaw ni Miguel, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Ginawa mong isang fucking experiment ang anak ko sa loob ng 12 taon? Ginawa ko ang lahat para sa kanya." Git ni Dr. Ramos, ang kanyang boses ay tumaas na rin. "Alam nating pareho na congenital ang kondisyon niya. Walang lunas. Ang ginagawa ko ay para mapabagal ang tuluyang pagkasira ng kanyang mga mata." Ang mga argumento ni Dr. Ramos ay makinis at puno ng mga terminong medikal na idinisenyo para lituhin siya, para iparamdam sa kanya na siya ang walang alam. Ngunit hindi na umuubra ang mga ito. Ang nakikita na lang ni Miguel ay ang kasinungalingan sa likod ng bawat salita. "Bakit, Noel?" tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay bumalik sa isang mapanganib na bulong. "Ang pamilya ko. Itinuring ka naming kapamilya. Binigay ko sa iyo ang lahat. Pondo para sa research mo. Access sa pinakamagagaling na equipment. Bakit mo gagawin ito sa amin? Sa anak ko?" Dito isang bagay na hindi inaasahan ni Miguel ang nangyari. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Ramos. Isang ngiti na walang bahid ng kabaitan. Isang ngiti na malamig at matalim. Ang ngiti ng isang demonyo. "Kapamilya, ulit nito. Ang bawat pantig ay puno ng pangungutya. Miguel, ang pamilya ninyo, ang mga Alcaraz, palagi ninyong nakukuha ang lahat ng gusto ninyo." Tumingin ito sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng lungsod ng Pag-asa. Mga gusaling karamihan ay pag-aari ni Miguel. "Ang lolo mo, dinurog niya ang maliit na kumpanya ng lolo ko. Ang ama mo, inagaw niya ang isang kontratang dapat ay sa ama ko.
Ang pamilya Alcaraz ay laging umaakyat, walang pakialam kung sino ang natatapakan pababa. Natigilan si Miguel. Ang matagal nang nakalimutang mga alitan sa negosyo, mga kwento mula sa nakaraan. Iyon pala, hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa paghihiganti. Pero lahat ng bagay may katapusan. Pagpapatuloy ni Dr. Ramos, ang kanyang boses ay kalmado na ulit, ngunit ang lamig nito ay nanunuot sa buto. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman namin, ang pakiramdam na may isang bagay na pinakamamahal mo, dahan-dahang kinukuha sa iyo at wala kang magawa. Ang pag-amin ay hindi direktang sinabi, ngunit kasing linaw ito ng kristal. Ang lahat ng galit ni Miguel ay tila nag-init at naging isang matinding pokus. Hayop ka? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti muli si Dr. Ramos, ibinalik ang kanyang propesyonal na anyo. Tumayo ito at inayos ang kanyang damit. Wala kang ebidensya, Miguel. Isang salita ng bagong katulong laban sa salita ng isang doktor na may malinis na reputasyon sa loob ng 20 taon. Sino ang paniniwalaan ng korte o ng media? Lumapit ito sa kanya, ang kanyang boses ay naging isang nagbabantang bulong. At isipin mo si Tala, ang kanyang kalusugan ay napakadelikado. Isang maling galaw mo lang, isang iskandalo. Baka hindi niya kayanin ang stress. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Gusto mo ba yon? Ito ay isang banta, malinaw at direkta, nakabalot sa isang peking pag-aalala. Pagkasabi noon, kinuha ni Dr. Ramos ang kanyang briefcase at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Miguel na mag-isa sa gitna ng karangyaan at katahimikan. Naiwan si Miguel na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Pakiramdam niya ay natalo siya. Hindi dahil sa walang siyang ebidensya, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niyang ang kalaban niya ay hindi lang masama. Ito ay matalino, ito ay walang kaluluwa, at ito ay handang gawin ang lahat. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa katarungan, ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ng kanyang anak. At sa digmaang ito, natanto ni Miguel, hindi siya pwedeng matalo. Ang mansyon ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Sa harap ni Tala at ng ibang mga katulong, si Miguel Alcaraz at si Clara Santos ay ang amo at ang tagapag-alaga. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, sila ay naging dalawang hindi inaasahang magkakampi, pinagbuklod ng isang layuning mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Ang bigyan ng katarungan si Tala. Pagkatapos ng mapait na komprontasyon nila ni Dr. Ramos, umuwi si Miguel na may bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang pag-aalala ay napalitan ng determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa ay naging isang malamig at kalkuladong galit. Tama siya, sabi ni Miguel kay Clara ng gabing iyon sa loob ng kanyang opisina. Ang lugar kung saan una siyang nagalit kay Clara ay naging kanilang war room. Wala tayong matibay na ebidensya. Ang report ng laboratorio ay makukwestiyon. Sasabihin niyang peke o gawa-gawa lang. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Kailangan nating halongkatin ang nakaraan niya. Habang si Miguel ay gumagamit ng kanyang yaman at impluwensya, si Clara naman ay gumamit ng kanyang sariling sandata, ang kanyang matalas na pakiramdam at ang tiwala ng mga ordinaryong tao sa mansyon. Sinimulan ni Miguel ang pag-imbestiga sa pananalapi ni Dr. Ramos. Nag-hire siya ng pinakamagaling na forensic accountant sa bansa. Sa loob ng ilang araw, lumabas ang mga unang resulta. Si Dr. Ramos, sa kabila ng pagiging isang matagumpay na doktor, ay may mga kaduda-dudang transaksyon. May malalaking halaga ng pera na pumapasok sa kanyang mga account mula sa mga charitable foundations na halos walang record. Mga pondong sinasabi niyang para sa research, ngunit walang malinaw na output. May itinatago siya, sabi ni Miguel habang tinitingnan ang mga dokumento, pero hindi ito sapat para ikulong siya.
Samantala, sinimulan ni Clara ang kanyang sariling tahimik na pagtatanong. Alam niyang ang susi ay maaaring nasa loob mismo ng mansyon, isang kasamaan na nagtagal ng 12 taon ay imposibleng walang naiwang bakas. Kinausap niya ang mga matatagal ng empleyado, ang hardinero, ang kusinera, ang mga labandera. Nagkunwari siyang interesado sa mga lumang kwento ng Villa Sinagtala. Sa simula puro papuri ang naririnig niya tungkol kay Dr. Ramos. Napakabait na doktor. Malapit sa pamilya. Siya ang anghel ni Senyorita Tala. Ngunit hindi sumuko si Clara. Isang hapon, habang tinutulungan niya sa hardin matandang hardinero, si Mang Lando, sinubukan niyang muli. Mang Lando, kayo po yata ang pinakamatagal na dito, no? Tanong niya. Aba, oo ineng. Mula nang ipinapatayo pa lang itong mansyon, andito na iko. Sagot ng matanda habang pinuputol ang mga tuyong sanga. Naabutan niyo po siguro si Aling Remedios, yung dating tagapag-alaga ni Tala. Biglang natigilan si Mang Lando. Itinigil niya ang paggugupit. Si Remedios, oo naman, bakit mo natanong? Wala naman po, kinukwento lang po kasi siya ni Tala minsan. Sabi niya, mabait daw po si Aling Remedios. Pagsisinungaling ni Clara. Umiling si Mang Lando. Mabait, oo. Pero may pagkalihim isang yon, laging may kausap sa telepono. At madalas may bisita yan, pero hindi dito sa mansyon. Sa labas sila nagkikita. Sino po? Nagkibit balikat ang matanda. Hindi ko kilala. Pero ang alam ko lang, ang pamilya ni Remedios ay taga-probinsya. At doon din galing ang mga Ramos. Magkababayan yata sila. Matagal nang magkakilala ang mga pamilya nila bago pa man sila parehong napadpad dito sa syudad. Ang impormasyon ay tila isang maliit na sinulid, isang koneksyon. Hindi pa ito patunay, ngunit isa itong direksyon. Sinabi niya ito kay Miguel ng gabing iyon, magkababayan. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng malaking puwang sa teorya nila. Paano naging kasabwat ang isang pinagkakatiwalaang yaya? Utang na loob? Pera? Kinabukasan, habang nasa gitna ng paghahanap ng iba pang impormasyon, may isang bagay na pumasok sa iisip ni Miguel, ang mga lumang album ng kumpanya. Bawat taon ni Gapo, nagdaraos ang Alcaraz Corporation ng isang malaking charity ball at si Dr. Ramos bilang head ng isa sa kanilang mga benepisyaryo ay laging naroon. Pinababa niya mula sa bodega ang makakapal at maaalikabok na mga photo album. Sinimulan niyang buklatin ang mga pahina, isa-isa. Mga larawan ng mga nakaraang tagumpay, mga ngiti ng mga politiko at mga kapwa negosyante, mga muka ng mga taong hindi na niya matandaan. Nasa kalagitnaan siya ng album mula 10 taon na ang nakakaraan ng may isang litrato na pumukaw sa kanyang pansin. Isang group picture ng mga head ng iba't ibang charity at sa likod bahagyang natatakpan ng ibang mga bisita, nakatayo si Dr. Noel Ramos. Bata pa, mas payat, ngunit ang parehong mapagkunwaring ngiti ay naroon na. Ngunit hindi si Ramos ang tinitingnan ni Miguel. Ang tinitingnan niya ay ang babaeng nakatayo sa tabi nito, nakangiti rin sa kamera. Isang babaeng formal na nakabihis hindi bilang bisita, kundi bilang bahagi ng staff ng event. Isang babaeng napakapamilyar sa kanya. Kinuha niya ang litrato, inilapit sa ilaw. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nanlamig. Clara! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mabilis na pumasok si Clara sa opisina, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sir? Anong nangyari? Hindi nagsalita si Miguel. Itinuro lang niya ang litrato. Lumapit si Clara, tiningnan ang litratong hawak ng kanyang amo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang babaeng nakatayo sa tabi ng isang batang Dr. Ramos ay walang iba kundi si Aling Remedios, ang matandang yaya na nag-alaga kay Tala mula pagkasanggol. Ang babaeng itinuring nilang lahat na pamilya, ang babaeng kababakasyon lang
at umalis sa mansyon 2 linggo bago dumating si Clara sa dahilang uuwi na sa probinsya para magpahinga. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit, bumubuo ng isang imahe ng pagkakanulong, napakalawak at napakatagal. Hindi lang si Dr. Ramos ang kalaban, may kasabwat siya, at ang kasabwat na iyon ay natulog sa ilalim ng kanilang bubong, kumain sa kanilang hapag, at nagpatak ng lason sa mga mata ng kanyang anak sa loob ng 12 taon. Ang ahas ay hindi lang nasa labas, mayroon ding isa sa loob ng kanilang hardin. At ngayon lang nila ito natuklasan. Ang pagkatuklas na si Aling Remedios ay kasabwat ni Dr. Ramos ay isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting alyansa. Ang pagkakanulo ay mas malalim at mas personal kaysa sa inaakala ni Miguel. Ang bawat alaala niya ng matandang yaya, ang pag-aalaga nito kay Tala, ang pagiging tapat nito sa pamilya, ay nabahira na ngayon ng lason ng kasinungalingan. Ngunit ang bomba ay hindi lang sumabog sa kanilang panig. Tila naramdaman ni Dr. Ramos na ang lambat sa paligid niya ay nagsisimula ng humigpit. Marahil ay may nagbigay ng babala sa kanya mula sa mga koneksyon niya. O marahil, ang isang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay may likas na pakiramdam kapag ang katotohanan ay papalapit na. At gaya ng isang ahas na nasukol, nagpasya si Dr. Ramos na unang manuklaw. Ang unang atake ay hindi direkta. Ito ay banayad, ngunit nakamamatay. Isang umaga, nagising si Miguel sa sunod-sunod na tawag mula sa kanyang board of directors. Isang artikulo ang lumabas sa isang hindi gaanong kilalang business blog, ngunit mabilis na kumalat online. Wala itong pangalan, wala itong direktang akusasyon, ngunit ang mga pahiwatig ay malinaw. Higanting korporasyon ng ganganib, CEO, tila nawawala sa sarili dahil sa problemang pampamilya. Isinasaad sa artikulo na ang CEO ng isang malaking kumpanya na malinaw na tumutukoy sa Alcaraz Corporation ay naging pabaya sa kanyang mga tungkulin. May mga bulong-bulungan daw tungkol sa kanyang hindi matatag na kalagayang pangkaisipan na nag-uugat sa isang trahedya sa pamilya, isang kasinungalingan, isang lason na itinaraj sa isipan ng publiko at ng mga investor. Sa pagbubukas ng stock market ng araw na iyon, ang presyo ng shares ng Alcaraz Corporation ay bumagsak ng 5%. Hindi ito malaking kawalansa ngayon ngunit isa itong babala. Isang patikim sa kayang gawin ni Ramos. Pinaglalaruan niya ako, sabi ni Miguel kay Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Habang nakatingin sa Financial News Channel, gusto niyang isipin ng lahat na nababaliw ako para kapag nagsalita ako, walang maniniwala. Ang pangalawang atake ay mas personal at ang target ay si Clara. Isang hapon, habang pauwi si Clara mula sa pamamalengke, napansin niyang may isang itim na motorsiklo na sumusunod sa tricycle na sinasakyan niya. Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit nang lumiko sila sa isang mas makitid na kalye, bumilis ang takbo ng motorsiklo at huminto ito sa kanilang harapan. 2 lalaking nakatakip ang mukha ang bumaba. Hindi sila nagsalita, hindi sila nanakit. Ngunit ang isa sa kanila ay lumapit sa bintana ng tricycle at ang mga mata nito, malamig at walang emosyon, ay tumitig kay Clara. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyas na nagpapakita ng pagpatak ng isang bagay sa mata. Pagkatapos ng ilang segundong pananakot, sumakay sila muli sa motorsiklo at mabilis na umalis. Iniwan si Clara na nanginginig at nanlalamig sa takot. Naiintindihan niya ang mensahe. Alam namin, tumigil ka na! Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Miguel na halatang nag-aalala. Clara, anong nangyari? Bakit ka namumutla? Ikinwento niya ang lahat. Ang galit sa mukha ni Miguel ay napalitan ng matinding pag-aalala.
Doblehin ko ang mga gwardya. Hindi ka na pwedeng lumabas ng mag-isa. Sir, hindi po ako natatakot para sa sarili ko. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. Nagpapakita lang ito na natatakot na sila. Malapit na tayo. Habang hinaharap nila ang mga atake mula sa labas, sinubukan ni Miguel na hanapin ang nawawalang piraso sa kanilang puzzle, si Ali-Aling Remedios. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang address ng matanda sa probinsya. Ngunit ang kanilang natuklasan ay mas lalong nagpatibay sa kanilang mga hinala. Ang bahay na sinasabing tinitirhan ng pamilya ni Remedios ay matagal nang naibenta. Ang mga kapitbahay ay nagsabing walang umuuwi doon na matandang babae sa loob ng maraming taon. Si Aling Remedios ay naglaho na parang bula. Ang pinakamatinding dagok ay dumating sa pagtatapos ng linggo. Tumawag ang abogado ni Miguel, si Attorney Diaz, na may mabigat na balita. Miguel, may masamang balita ako, sabi ng abogado sa kabilang linya. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Dr. Ramos. Naghahanda siyang magsampa ng kasong libel at slander laban sa iyo. Ano? Bulalas ni Miguel. Ayon sa kanila, mayroon silang mga testigo, mga staff mula sa restaurant kung saan kayo nagkita na magpapatunay na hayagan mo siyang inakusahan ng malpractice at paninira. Gagamitin nila ang artikulo tungkol sa di umano'y mental instability mo bilang patunay na ang mga akusasyon mo ay walang basehan at gawa-gawa lang ng iyong naguguluhang isipan. Ito ay isang napakatalinong galaw, isang preemptive strike. Bago pa man makapagsampa ng kaso si Miguel, si Ramos na ang unang aatake, pinipinta si Miguel bilang isang taong hindi mapagkakatiwalaan at psychologically unstable. Mayroon pa, Miguel? Dagdag ni Attorney Diaz, ang kanyang boses ay mas bumigat. Gagamitin niya ang lahat para patunayan na ikaw ay isang unfit na ama. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Miguel sa pader ng kanyang opisina. Sinusukol siya ni Ramos. Tinatanggalan siya nito ng mga opsyon, isa-isa. Bawat daan na sinusubukan nilang tahakin ay tila may harang na inilagay ng doktor. Gabi na, ang buong mansyon ay tahimik, ngunit ang isipan ni Miguel ay magulo. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang bagyo at ang hangin ay humihihip mula sa lahat ng direksyon. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa, isang numero na hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Good evening. Am I speaking to Mr. Miguel Alcaraz? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Yes, who is this? I'm calling from the Department of Social Welfare and Development, Child Protection Services Unit. Sabi ng babae mata. Mr. Alcaraz, nakatanggap po kami ng isang anonymous report. Isang seryosong report tungkol sa kapakanan ng inyong anak, si Tala Alcaraz. Nanigas si Miguel sa kanyang kinauupuan. Ang report ay nagsasabi na ang bata ay nasa isang sitwasyon ng posibleng kapabayaan at panganib sa ilalim ng inyong pangangalaga kasama ang isang bagong caregiver na nagngangalang Clara Santos. Anong kalokohan yan? Nauutal na tanong ni Miguel. Sir, protocol po namin na imbestigahan ang lahat ng report, lalo na kung anonymous, paliwanag ng babae. Magpapadala po kami ng isang social worker sa Villa Sinagtala bukas ng umaga para magsagawa ng assessment. Please be cooperative. Bago pa man makasagot si Miguel, ibinaba na ng babae ang telepono. Nakatitig lang si Miguel sa telepono. Ang kanyang kamay ay nakakuyom dito. Ito na iyon, ang pinakatusong galaw ni Ramos. Hindi na nito inaatake ang kanyang negosyo o ang kanyang reputasyon. Ang inaatake na nito ngayon ay ang pinakasagradong bagay sa buhay niya, ang kanyang karapatan bilang isang ama. At sa larong ito,
Kung matalo siya, hindi lang pera o kumpanya ang mawawala sa kanya, mawawala sa kanya si Tala. Ang pagdating ng social worker kinabukasan ay parang isang tahimik na hatol, isang babaeng nasa katanghalian ang edad, may suot na salamin at may dalang isang folder na tila naglalaman ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Ginang Pascual at ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na lente ay matalas at mapanuri. Sinalubong siya ni Miguel at Clara sa sala. Si Attorney Diaz ay naroon din, ngunit ang kanyang presensya ay tila hindi sapat para pagaanin ang tensyon sa hangin. Mr. Alcaraz, Miss Al Santos, bati ni Ginang Pascual, ang kanyang boses ay formal. Gaya ng sinabi sa telepono, narito ako para magsagawa ng assessment. Kailangan kong makausap kayong dalawa. At syempre, kailangan ko ring makita at makausap si Tala. Yubo, ang interview ay isang ehersisyo sa pagpipigil. Bawat tanong ni Ginang Pascual ay tila may patibong. Mr. Alcaraz, gaano kadalas ninyong nakakasama ang inyong anak sa isang araw? Miss B. Santos, ano po ang kwalifikasyon ninyo sa pag-aalaga ng isang batang may espesyal na pangangailangan? Totoo po bang may mga alitan sa pagitan ninyo at ng doktor ng bata, si Dr. Ramos? Sinubukan ni Miguel at Clara na sagutin ang lahat ng may katapatan at hinahon. Ipinaliwanag nila ang kanilang mga hinala, ang kanilang mga natuklasan. Ngunit sa bawat sagot nila, tanging isang blankong tango o isang mabilis na sulat sa kanyang notepad ang tugon ni Ginang Pascual. Pakiramdam nila ay nagsasalita sila sa isang pader na bato. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang makausap ng social worker si Tala ng mag-isa. Mula sa labas ng silid, naririnig ni Miguel at Clara ang mahinang boses ng bata. Hindi nila alam kung ano ang mga itinanong o kung ano ang mga isinagot. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas si Ginang Pascual mula sa silid ni Tala. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging seryoso. Attorney Diaz, Mr. Alcaraz, sabi niya, may ipapakita ako sa inyo. Inilabas niya mula sa kanyang folder ang isang dokumento, isang sinumpaang salaysay. Nakatanggap kami nito kaninang umaga lamang, kalakip ng report. Galing ito sa dating yaya ni Tala, isang Ginang Remedios. Ang pangalan ay bumagsak na parang martilyo sa gitna ng silid. Binasa ni Attorney Diaz ang dokumento at habang nagbabasa siya, ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Anong nakasulat diyan? Hindi na makapaghintay na tanong ni Miguel. Huminga ng malalim ang abogado, isang testimonya. Ayon kay Aling Remedios, siya ay nag-aalala raw sa kalagayan ni Tala mula nang umalis siya. Sabi niya, si Mi Anatawd Osanots to is Mi Mantus Docs ay may kakaibang impluensya kay Mr. Alcaraz na si Mr. Alcaraz dahil sa matinding kalungkutan ay nagiging paranoid at delusyonal. At ang pinakamatindi, tumingin ang abogado kay Clara. Inaakusahan kaniyang ikaw ang nagtanim ng mga ideya sa isip ni Mr. Alcaraz laban kay Dr. Ramos. Ibinaba ng abogado ang papel. Ang testimonya ni Remedios ay perpektong sumusuporta sa lahat ng sinabi ni Dr. Ramos. Pinapalabas niyang si Clara ang may masamang motibo at ikaw, Miguel, ay isang psychologically unstable na ama na madaling maimpluwensyahan. Gumuho ang mundo ni Miguel, ito ang alas ni Ramos. Ang patotoo ng isang taong nag-alaga kay Tala sa loob ng 12 taon laban sa salita ng isang bagong katulong sa mata ng batas, sa mata ng kahit sinong hindi nakakaalam ng buong katotohanan. Ang kaso ay sarado na. Sila ang kontrabida. Base sa testimonya na ito at sa aking paunang obserbasyon, sabi ni Ginang Pascual, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng simpatya
May sapat na basehan para magpatuloy ang aming investigasyon. Hindi namin aalisin si Tala sa inyong pangangalaga sa ngayon. Ngunit magkakaroon ng regular na pagbisita at anumang reklamo mula kay Dr. Ramos o sa iba pang concerned parties ay bibigyan namin ng seryosong atensyon. Ang ibig sabihin noon ay malinaw, isang maling galaw lang nila, isang maling hakbang at kukunin ng estado si Tala. Nang makaalis na si Ginang Pascual, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa isang libing. Wala na tayong laban, sabi ni Attorney Diaz, ang kanyang boses ay pagod. Kung isasampa natin ang kaso, ang testimonya ni Remedios ang dudurog sa atin. We have no credible witness. We have nothing. Umupo si Miguel sa sofa, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Talo na siya. Ang lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi laban sa isang perpektong pagkakanulo. Tumingin siya kay Clara na nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagkakonsensya. Idinamay niya ang babaeng ito sa isang gulo na hindi naman nito dapat problemahin. Isinugal niya ang kaligtasan nito. Clara, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Dapat hindi na kita idinamay dito. Hindi lumingon si Clara. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, sir. Sagot nito. Ang pagsasabi po ng totoo ay hindi pagkakamali. Ngunit narinig ni Miguel ang panginginig sa boses nito. Alam niyang sa likod ng katatagan na iyon ay ang takot at pagkabigo na pareho nilang nararamdaman. Gabi na. Ang dilim sa labas ay tila gumapang papasok sa mansyon, nilalamon ang bawat sulok. Ang gabi ng kawalan, ang gabi kung kailan ang lahat ng pag-asa ay tila namatay. Pumasok si Miguel sa silid ni Tala. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, payapa ang muka, walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban at ipinatalo para sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama, pinagmasdan ang bawat paghinga nito. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nabigo siyang protektahan ito at ngayon baka pati ang karapatan niyang makasama ito ay mawala pa. Dahan-dahan siyang tumayo para umalis. Ayaw niyang gisingin ang bata. Ngunit habang papalabas siya, isang mahinang ungol ang narinig niya. Si Tala. Nananaginip. Bumulong ito, ang mga salita ay malabong ngunit sapat na para marinig ni Miguel sa katahimikan ng gabi. Wag po, Yaya Meding. Mapait po ang bituin. Huminto si Miguel. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob. Napalingon siya. Mapait po ang bituin. Ano yung ibig sabihin noon? Bituin? Ang salitang iyon, tila may kung anong ginising sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit naramdaman niyang napaka-importante. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, sa bingit ng tuluyang pagkatalo, si Tala, sa kanyang panaginip, ay nagbigay sa kanila ng isang bagay, isang salita, isang huling munting kislap ng pag-asa. Mapait po ang bituin. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Clara, parang isang sirang plaka. Pagkatapos sabihin ni Miguel ang narinig niyang panaginip, ni Tala, pareho silang napatahimik. Isang salita, isang pangalan. Ano ang koneksyon nito sa lahat ng gulo? Nasa opisina sila ni Miguel, 2:00 na ng madaling araw. Ang buong mansyon ay natutulog, ngunit ang kanilang mga isipan ay mas gising pa kaysa dati. Ang pakiramdam ng pagkatalo kanina ay napalitan ng isang desperado, ngunit matinding kuryosidad. Bituin, star. Pag-iisip ni Miguel ng malakas. Bakit mapait ang bituin? Anong ibig sabihin noon? Baka hindi po literal na bituin sa langit ang tinutukoy niya, sabi ni Clara habang pilit na inaalala ang bawat detalye ng mga nakaraang linggo. Yaya Meding, si Aling Remedios,
Siya ang kausap ni Tala sa panaginip. Ibig sabihin may koneksyon ito kay Aling Remedios. Pumikit si Clara. Sinubukan niyang buhayin ang bawat alaala niya sa matandang yaya kahit pa sa maikling panahon lang na nakasama niya ang mga gamit nito bago tuluyang iligpit. Ang amoy ng kanyang silid, ang mga personal na gamit na naiwan. At bigla, isang imahe ang lumitaw, hindi malinaw, pero naroon. Ang amoy, sabi niya, biglang napadilat. Noong nililinis ko po ang dating kwarto ni Aling Remedios, may kakaibang amoy, hindi pa bango, amoy halaman, amoy dahon na pinakuluan. Akala ko po noon baka gamot niya lang sa rayuma o ano. Tumingin sa kanya si Miguel. Halaman? Opo, isang amoy na medyo mapait, dagdag ni Clara. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. Paano kung ang bituin ay hindi isang bagay, kundi isang pangalan, pangalan ng isang halaman? Ang ideya ay tila napakalayo, ngunit sa puntong ito, kahit ang pinakamaliit na sinulid ng pag-asa ay kailangan nilang kapitan. Agad na binuksan ni Miguel ang kanyang laptop. Nag-type siya sa search engine. Bituin, halamang gamot, mapait. Ang resulta ay lumabas sa loob lang ng ilang segundo. Makabuhay, kilala rin sa mga lokal na pangalan na Panyawan Serpentina. Sa ibang rehiyon, tinatawag itong damong bituin dahil sa hugis ng mga dahon nito. Ang katas nito ay kilalang kilala sa napakapait na lasa at ginagamit bilang tradisyonal na lunas sa iba't ibang sakit. Pero ang nakakuha ng atensyon nila ay isang medical journal na nakalink sa page. Isang pag-aaral tungkol sa epekto ng serpentina kapag hinalo sa ilang partikular na kemikal. Ayon sa pag-aaral, ang isang compound sa halamang ito kapag na-expose sa hexatalin ay nagiging isang potent neurotoxin na mas mabilis makasira ng mga nerve cells. Natigilan silang dalawa. Ang paghinga sa loob ng silid ay tila huminto. Diyos ko, bulong ni Miguel, hindi lang niya nilalason si Tala, pinapabilis pa niya ang epekto. Ito na ang koneksyon, ito na ang nawawalang ebidensya. Kung si Aling Remedios ay gumagamit o bumibili ng halamang ito na ang pisikal na koneksyon niya sa krimen. Isang bagay na hindi niya maitatanggi, hindi tulad ng isang sinumpaang salaysay na maaaring idikta lang sa kanya. Kailangan nating mahanap ang mga gamit niya, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Ang mga naiwan niyang gamit, sabi ng mga katulong, itinago daw po sa bodega. Hindi na sila nagsayang ng oras. Dala ang mga flashlight, tinungo nila ang bodega kung saan unang natagpuan ni Clara ang mga bote ng gamot. Ang lugar na dati pinagmulan ng kanyang mga duda ay naging lugar. Ngayon ng kanilang huling pag-asa, nagsimula silang maghalungkat. Mga lumang damit, mga gamit sa kusina, mga muebles na pinaglumaan. Hanggang sa isang sulok, nakita nila ang ilang mga kahon na may markang Remedios. Binuksan nila ang mga ito, isa-isa, mga damit, mga libro, mga lumang litrato, walang kakaiba. Hanggang sa huling kahon, sa ilalim ng mga luma at puting uniforme, may isang maliit at itim na notebook. Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang buksan niya ito. Hindi ito isang diary, isa itong ledger. Isang simpleng talaan ng mga gastos at petsa. Mayo 5, bili bituin, 500 pars. Mayo 12, padala probinsya, 5,000 par. Mayo 19, bili bituin, 500. At sa kabilang pahina, may mga listahan ng mas malalaking halaga. Hunyo 1, NR. Pimitarek Hulyo 1, NR. Pimpa Atoyna. NR. Basa ni Miguel. Noel Ramos. Ang mga petsa ng pagpasok ng malalaking halaga ay eksaktong tumutugma sa mga petsa
kung kailan nakakatanggap si Dr. Ramos ng mga research grant na natuklasan ng kanyang accountant. Ito na, ang money trail, ang direktang koneksyon eh. Ngunit may isa pang problema, nasaan si Aling Remedios? Kailangan nating malaman kung saan siya nagtatago, sabi ni Miguel. Tumingin siya sa notebook sa mga entry ng padala probinsya. Kung nagpapadala siya ng pera, mayroon dapat bank account. Muli, ginamit ni Miguel ang kanyang kapangyarihan. Isang tawag sa madaling araw sa kanyang personal banker, isang pabor na sisingilin niya balang araw. Sa tulong ng pangalan at mga posibleng address at sa kapangyarihan ng pera, nagkaroon sila ng resulta bago pa man sumikat ang araw. May isang bank account sa ilalim ng pangalan ni Remedios Santos at ang pinakahuling withdrawal ay ginawa kahapon sa isang ATM machine sa isang maliit na bayan, 2 oras ang layo mula sa syudad. Isang maliit na bayan na kilala sa mga retirement homes. Nagtatago siya, bulong ni Clara. Itinago siya ni Ramos pagkatapos niyang makuha ang testimonya. Kung ganoon, kailangan natin siyang unahan. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon. Tinawagan niya si Attorney Diaz. Attorney, sabi niya, alam ko na kung paano natin siya mapapasuko. Ihanda mo ang mga pulis. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang hanggat wala akong senyas. Pupuntahan namin siya. Ang biyahe papunta sa retirement town ay tahimik at puno ng tensyon. Ang pagsikat ng araw sa kanilang harapan ay hindi lang isang bagong umaga. Ito ay ang simula ng katapusan. Ang simula ng kanilang kontra-atake. Natagpuan nila ang bahay, isang maliit at simpleng bungalow sa isang tahimik na subdibisyon. Walang bakas na dito nagtatago ang isang taong sangkot sa isang napakalaking krimen. Huminto sila sa tapat ng bahay, kasama nila ang 2 sa pinagkakatiwalaang security personnel ni Miguel, nakabihis ng sibilyan. Tumingin si Miguel kay Clara. Handa ka na ba? Tumango si Clara. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit mas nangingibabaw na ang tapang. Huminga ng malalim si Miguel. Pagkatapos ng mga linggo ng pagtatanggol, sa wakas, sila na ang aatake. Bumaba siya ng sasakyan at sa bawat hakbang niya palapit sa pinto, nararamdaman niya ang bigat ng katarungan sa kanyang mga balikat. Ito ay para kay Tala. Ang katok sa pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Sa loob ng ilang sandali, walang sumasagot. Nagkatinginan sina Miguel at Clara. Ang tensyon ay namumuo sa bawat segundong lumilipas. Nang akmang kakatok muli si Miguel, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng halatang nagulat at natakot. Si Aling Remedios. Mas matanda ang itsura niya kaysa sa huling nakita ni Miguel. Ang kanyang buhok ay mas marami ng puti at may malalalim na guhit ng pag-aalala sa kanyang muka. Nang makita niya kung sino ang nasa labas, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Di Don Miguel, Ma'am Clara. Nauutal niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang 2. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi nagsalita si Miguel. Sa halip, itinapat niya ang itim na notebook. Bituin, sabi niya, ang isang salita ay tumama na parang isang bala. Mapait daw, sabi ni Tala. Sa pagkarinig ng pangalan ng halaman, ang lahat ng lakas sa katawan ni Aling Remedios ay tila biglang nawala. Napahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang kanyang pagtatangkang magkunwari ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Patawarin niyo ako, humagulgol siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala po akong magawa. Utang ko po ang buhay ng pamilya ko sa mga Ramos. Sila po ang nagpaaral sa mga anak ko. Sila po. Kahit na ang kapalit ay ang paningin ng isang inosenteng bata? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng pait at awa. Dinala nila si Aling Remedios sa loob ng bahay.
Doon, sa isang maliit at halos walang gamit na sala, umamin siya sa lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa utang na loob ng kanilang pamilya sa pamilya Ramos, isang utang na loob na ginamit ni Noel para manipulahin siya. Noong una, sinabi raw ni Noel na ang gamot ay para protektahan ang mga mata ni Tala mula sa isang mas malalang kondisyon. Naniwala siya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimula siyang magduda. Ngunit huli na ang lahat. Nasa ilalim na siya ng kontrol ni Noel, takot sa kung anong kaya nitong gawin sa kanyang pamilya kung magkakamali siya. Ang sinumpaang salaysay, sabi ni Miguel. Pinilit niya po akong pirmahan yon, iyak ni Remedios. Sabi niya, kapag hindi ko ginawa, idadamay niya ang mga anak ko. Takot na takot po ako. Habang nagsasalita si Remedios, tahimik na nag-record ng lahat ang isa sa mga tauhan ni Miguel. Ang bawat salita ay isang pako na lalong magbabaon kay Dr. Ramos sa kanyang hukay. Pagkatapos ng pag-amin, tumawag si Miguel kay Attorney Diaz. Nasa amin na siya at umaamin na siya sa lahat. It's time. Ang ikalawang bahagi ng kanilang plano ay isinagawa ng mabilis at may perpektong koordinasyon. Gamit ang testimonya ni Remedios bilang basehan, agad na nakakuha si Attorney Diaz ng isang arrest warrant para kay Dr. Noel Ramos. Ang mga pulis, kasama si Miguel, ay dumating sa modernong klinika ni Dr. Ramos. Ang lugar na dati simbolo ng pag-asa para sa maraming pasyente ay magiging saksi ngayon sa pagbagsak ng may-ari nito. Natagpuan nila si Dr. Ramos sa kanyang opisina, nag-iimpake ng mga gamit sa isang briefcase. Halatang naghahanda na itong tumakas. Nang makita niya ang mga pulis, sandali siyang natigilan, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang yabang. Ano to? Anong kalokohan to? Tanong niya. Tumingin siya kay Miguel. Sinasabi ko na nga ba, Miguel? Tuluyan ka nang nabaliw. Tapos na ang laro mo. Noel, malamig na sabi ni Miguel. Wala kayong patunay. Ngumisi si Ramos. Ang testimonya ni Remedios. Si Remedios na mismo ang nagpatunay sa lahat. Putol ni Miguel. Hawak namin ang recording ng pag-amin niya. Ang notebook kung saan nakasulat ang mga bayad mo sa kanya. Ang mga bank record. Tapos ka na. Ang bawat salitang binitawan ni Miguel ay parang isang suntok na unti-unting nagpabagsak sa pagmamatigas ni Ramos. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang pagtitiwala ay naglaho, napalitan ng purong galit at desperasyon. Nang lalapitan na siya ng mga pulis para pusasan, doon na siya sumabog. Kayo ang may kasalanan. Sigaw niya, itinuturo si Miguel. Kung hindi dahil sa pamilya mong gahaman, hindi sana magkakaganito. Karapat-dapat lang sa inyo yan. Kulang pa yan sa lahat ng kinuha ninyo sa amin. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng klinika, mga salitang puno ng puot na naipon sa loob ng maraming taon. Ito ang huling pagtatanggol ng isang taong wala ng matakbuhan. Habang ipinoposas siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay napako sa isang tao na tahimik na nakatayo malapit sa pinto. Si Clara. Nakita niya sa babae ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang maliit na batong gumulong at nagdulot ng isang malaking avalanche. Sa isang biglaang pagsabog ng lakas, nagpumiglas si Dr. Ramos mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Sa bilis na walang sinuman ang nakapaghanda, sumugod siya, hindi papunta kay Miguel, kundi papunta kay Clara. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakaumang na parang mga kuko. Sinira mo ang lahat ng plano ko! Umuungal niyang sigaw. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Clara ang paparating na panganib. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa sahig dahil sa takot. Ngunit bago pa man makalapit si Ramos, isang anino ang mabilis na humarang sa kanya. Si Miguel. Itinulak niya si Clara palayo sa panganib at sinalo niya ang buong bigat ng sumusugod na si Ramos. Bumagsak silang
dalawa sa sahig. Agad na kumilos ang mga pulis, pinaghiwalay sila, at tuluyang sinunggaban si Dr. Ramos na ngayon ay nagwawala na parang isang mabangis na hayop. Tumayo si Miguel, inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya si Clara na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ayos ka lang? Tanong niya. Tumango si Clara, hindi makapagsalita. Tumingin si Miguel sa kinakaladkad na si Dr. Ramos, ang dating kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya. Ngayon isa na lang siyang kriminal na sumisigaw ng mga walang saysay na sumpa. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan, kahit na napakatagal, ay sa wakas ay nagsisimula ng maningil. 1 taon. Para sa iba, ang 1 taon ay isang pitik lang sa orasan ng buhay. Ngunit para kay Tala Alcaraz, ang 1 taon na lumipas ay isang buong paglalakbay mula sa walang hanggang dilim patungo sa isang bagong umaga. Ang katarungan ay naibigay. Si Dr. Noel Ramos at Aling Remedios ay parehong nahatulan sa kanilang mga krimen. Ang balita ay gumimbal sa buong bansa, isang paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pinakapinagkakatiwalaang mga mukha. Ngunit para kay Tala, ang tunay na laban ay nagsimula pagkatapos ng hatol. Sa tulong ng pinakamagagaling na doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo, sumailalim siya sa isang serye ng maselang operasyon, walang nangako ng himala. Sinabi ng mga doktor na ang pinsala sa kanyang mga optic nerve ay malala at permanente, ngunit may pag-asa. Gaano man kaliit, ang araw na tinanggal ang mga benda sa kanyang mata ay hindi isang dramatikong eksena mula sa pelikula. Walang biglaang pagliwanag ng buong mundo. Sa simula, lahat ay isang nakakasilaw na puti. Ngunit habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata, nagsimulang lumitaw ang mga hugis, malalabo, walang linaw, parang isang pintang watercolor na nabasa ng ulan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Tala ang muka ng kanyang ama. Hindi ang detalye ng mga mata o ilong, kundi ang malabong hugis ng isang mukang puno ng pag-asa at takot. Nakita niya ang isang anino na may mahabang buhok na nakatayo sa tabi nito. Isang aninong nagbigay sa kanya ng init at seguridad. Papa? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito ako, anak, sagot ni Miguel, at sa hugis na nakikita ni Tala, may mga luhang dumaloy. Ate Clara? Nandito rin ako, Tala, sagot ng anino na may mahabang buhok. Hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga mukha, ngunit sa unang pagkakataon nakita niya ang kanilang pagmamahal. At iyon ay sapat na. Ang mundo ni Tala ay hindi na isang perpektong dilim. Ito ay naging isang canvas ng mga gumagalaw na hugis, mga nagbabanggaan na kulay, at mga sayaw ng liwanag at anino. Para sa iba, ito ay maaaring isang kapansanan pa rin. Ngunit para sa isang batang lumaki sa kawalan, ito ay isang milagro. Ang kanyang bagong mundo ay isang obra maestra ng abstract na sining, at sa sining niya natagpuan ang kanyang bagong layunin. Ang kanyang mga kamay na dati ginagamit lang para mga pa, ay natutong humawak ng pinsel. Hindi siya nagpipinta ng mga bagay na nakikita ng karamihan. Ipinipinta niya ang kanyang nararamdaman. Ang galit ay matingkad na pula, na may matatalim na itim na linya. Ang saya ay isang pagsabog ng dilaw at orange. Ang pagmamahal ay isang mainit na halo ng puti at ginto, malambot at kumikinang. Ang kanyang mga obra ay kakaiba, malalim, puno ng emosyon na tanging isang taong nakakakilala sa parehong liwanag at dilim ang kayang ipinta. 1 taon pagkatapos ng operasyon, ang kanyang unang solo art exhibit ay binuksan. Tinawag itong Sinagtala, isang paglalaro sa pangalan ng kanilang mansyon at sa kanyang sariling pangalan. Ang gallery ay puno ng mga tao, mga kritiko ng sining,
mga kaibigan at mga taong naantig sa kanyang kwento. Nakatayo si Tala sa gitna ng gallery, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Sa tabi niya, sa magkabilang panig, ay sina Miguel at Clara. Hindi na sila amo at tagapag-alaga. Sa mga mata ng lahat at sa puso ni Tala, sila ay isang pamilya. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat. Panimula ni Tala sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Dati, akala ko ang mundo ko ay gawa lang sa tunog at amoy. Ngayon, alam ko na ang mundo ay gawa rin sa mga kulay kahit na hindi ko sila nakikita tulad ninyo. Ang bawat pinta na nakikita ninyo dito ay isang piraso ng aking puso. Pagpapatuloy niya, ito ang aking paglalakbay. At sa paglalakbay na iyon, may 2 tao na nagsilbing aking ilaw. Ang aking ama na nagturo sa akin kung ano ang lakas ng loob at ang aking nanay Clara na nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at magmahal. Sa pagtawag niyang nanay, napahawak si Clara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi ng kaligayahan. Si Miguel naman ay inakbayan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. At para sa kanila, sabi ni Tala, ang aking pinakamahalagang obra. Isang kurtina ang hinila sa likod niya. Inilalantad ang pinakamalaking painting sa exhibit. Hindi ito abstract na tulad ng iba. Ito ay isang portrait. Malabo ang mga detalye ngunit malinaw ang emosyon. 2 figura, isang mataas na lalaki at isang babae na magkahawak kamay. Ang lalaki ay may mga guhit ng asul at kulay abo, sumisimbolo sa kanyang nakaraang kalungkutan, ngunit napapalibutan ng isang mainit na ginintuang aura. Ang babae ay isang purong puting liwanag na may mga bahid ng berde, ang kulay ng pag-asa. Sa kanilang gitna, sa pagitan ng kanilang magkahawak na kamay, ay isang maliit na bituin na nagniningning. Ang buong gallery ay napuno ng palakpakan. Lumapit sina Miguel at Clara kay Tala. Niyakap nila ang batang minsan ay simbolo ng kanilang kalungkutan at pagkakasala, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanilang pagbangon at walang hanggang pag-ibig. Sa gitna ng mga malabong kulay at hugis, sa yakap ng 2 taong bumuo muli sa kanyang nasirang mundo, nahanap ni Tala Alcaraz ang kanyang perpektong paningin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamatinding dilim, ang liwanag ng katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang sumilay. At ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magmahal, magtiwala, at lumaban ng walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay naantig ng kwento nina Tala, Miguel, at Clara ang inyong mga puso. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. At kung mayroon kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, ipaalam niyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.